Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayunaga Pilipinas, Mayunaga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Higaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sa katahuran, maayong aga, good morning sa inyong kataran. Again, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue, kag iban pa. Ano kita karon sa Martes, Setyembre 9, 2025. Hindi na mabiyan ang ikaduha sa limatanan ka Martes, karong bulan sa Setyembre 2025. Sa kinahanglan may grupo ninyo until 9:55 in the morning, ako ang inyo alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukitag paramati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subuman sa aton ng mga tagparamati sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamya taman sa isa ka med-ayad nga adlaw ang tanan nga mga overseas Filipino workers kag Filipinos living abroad. Kadagawpod man sa aton sining nga pagpangalagad online. Mabatian mga biyan ang aton sining nga pagpangalagad sa on-air kag online. Live kita sa DYLL 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subong man sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Hapon mga biyan, kadungan sa birthday ni Mama Mary. Pamarabot na mo sa mga dalaguan nga balita ang nagtublag sa aton sining pungsod. Nakip na diri mga biyan ang paghingadan sa pamilya Diskaya sa mga ginaaligar. May kangtanan sa ila sini nga mga proyekto. Ila naman nga nagpanginwala ang pila ka man nalawagan ng mga kongresista ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways sa sining testimonya sa pamilya Diskaya. Antes matapos ang adlaw, nagdugang man sa listahan sa madalaguan nga balita kahapon ang pagpahalin kay Cheese Escudero o kay Senator Escudero bilang presidente sang Senado. Siya ang ging talusan ni Anay Senate President Tito Soto prior to his re-election bilang isa ka Senate President ang nag-serve mabiyan nga minority leader together with Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Mig Subiri, Senator Risa Hontiveros, at Senator Loren Ligarda.
Sa pagsumpa ni SP Tito Soto, nakitman sa mga nagpanumpa mga biyan si Senator Mig Subiri bilang bagong Senate Majority Leader at si Senator Ping Lacson bilang Senate President pro tempore. May initial information man mga biyan na pagkakalusan ni Senator Ping Lacson si Senator Marcoleta bilang pinuno siyang committee or Blue Ribbon Committee. Nagdugang man sa listahan mga biyan ang pag-postpone sa ICC sa confirmation of charges ni former President Rodrigo Roa Duterte. Lunes pa lang mga biyan kahapon, amo na ni ang mga balita nga surulod sa nanoy tuhay ng mga newsroom. Bagay nga damo gid ang nakapoy kay nagulpihan sa mga balita kahapon. Alas 9:10 sa aga sa atong pagpakalagan mga biyan subong iyang Martes. Gip sa aton sining pakigangutan ang aton sining koneksyon sa Fivox Canlaon Observatory. Ibalo naton ang latest nga hulag kag subungan sitwasyon sang Bulkan Canlaon karon ang nagapabilin sa alert level 2. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita kag pagpakigangot sa aton sining koneksyon sa Fivox, magakuha kita na isang latest update. Opo naton sa Pia Kalinya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw Tuesday, September 9, 2025. Sa subong wala naman ang kita may ginamonitor na LCA or bagyo sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nag-affect sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Dari naman sa western Visayas, mga experience sa tasang magalugaloman, tagtag magalooman ng kalangitan, nga may mga isolated na pag-ulan, pangalagog panag-uog, tugas ng easterlies. May hina, tagtag makasarangan naman ang hangin natin nga maghahalin sa direksyon northeast to north, nga magadalas ang makanay, tagtag makasarang ng pagbalot ng aton kanagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw nagbot na kagi ng 5:40 AM pag magatunod ini 5:54 PM karon sa hapon. Kag alin diri sa may Iloilo Daplorer Station, ako si Leonor Silvestre. Madamang nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, ang sa easterlies naton nga naga-prevail over Western Visayas, may we know ano nga mga area ang posible gid nga maka-experience sa pag-ulan subong nga Martes? Ano sir, sa may Eastern Visayas, sir. I see. Pero diri sa Possible sa may Aklan pa Capiz, may possibly sila maka-experience sa ulan-ulan. right, pero as to the other provinces, kag iban pa nga mga area sa Western Visayas including Negros Occidental, ma'am, gina-expect nato niya nga mag-ayo-ayo na kung mag-improve na gid ang aton sining nga paniempo. Yes sir, generally fair weather ang iban nga bahay sa Western Visayas, sir. Ayun. Madamo gid nga salamat, Ma'am Leonor Silvestre. Madamang salamat sa kamayong adlaw sa liwat. There you have it, mga yan. Latest updates sa lakat ng panahon, gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa pihak nga linya. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:13 in the morning. Radyo Pilipinas.
sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 na sa aga. Sa sininga oras, magakuha kita sa balita. Giga naman sa Iloilo City Government. Kuha na to ng update sa Iloilo City Hall. Ang City Government nagparanom siyang kabayan. Ibalo na to ng dugang nga detalye sa report ni City Hall Beat Reporter Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Identify ni Mayor Raisa Treñas ang pila ka mga lugar sa syudad sang Iloilo nga pwede pa matamnan sang puno sang kawayan, no. Isa ini sa mga pananaw sa aton sining city government. Bisan pa nga daw urbanized digid katama ang Iloilo City. Sang damlag lang nagbisita ang city government sa may Cagayan de Oro kag nagtan-aw sa kung ano ang ilang mga programa sa pagpananom sang kawayan. Kaga isa sa mga lokasyon nga ginakonsidera sang city government naton nga tamnan na Jeep ang area sang Kalahunan dump site naton. Ti kita nyo manada ang gabukid nga basura. Pero tungod sang programa subong sa aton sining city government nga mayara na sang PPP project ang aton sining city government sa isa ka kumpanya nga sa diin ang mga basura naton sa syudad i-convert into energy, no, ang mga plastic naton. Ang aton nga Kalahunan dump site siraduhan na sa ulihi sa mga nagaula sang basura dira. So ang plano sa city government dira isa ina sa mga lugar nga plano patamnan sa aton sining syudad sa mga kawayan so no kay Mayor Raisa Treñas. Kay isa sa mga rason damo sa mga investors kag mga kumpanya nga gusto nga mag put up sang ila sining negosyo sa syudad nga naga-manufacture sa mga bamboo products cheap, no. Kay tibalan man naton kung ano ka rich ang bamboo diri sa Iloilo, especially sa probinsya. Kag upod sa aton sining city government nga nagpadulong sa Cagayan de Oro ang municipality of Maasin man, no. Sa aton sining mga tagpalamati balan naton nga sikat gini ang Maasin sa batag sang bamboo industry, no. Pero sa bayan sa mga investors na kami Mayor Raisa Treñas, may mga kumpanya nga gusto diri mag-put up sang business sa syudad sa pag-manufacture sang bamboo products. So posible nga ang manufacturer, ang mga kumpanya diri ma-put up negosyo sa syudad, pero ang mga supply halin sa probinsya pwede ma-accommodate kay mahimo ang mga raw materials. Pero ang syudad sang Iloilo kung mayara sang vacant space, ma-encourage sila sa mga pumuluyo kag sa mga lot owners kag mga bakante nga lugar nga tamnan nila sang kawayan kay madamo isa ini sa mga industriya nga pwede gid ma-maximize kay makahatag employment sa aton siniya nga mga kauturan sa palaabuton. Pamatian naton lang kamahin sang pahayag ni Mayor Raisa Treñas sa sining nga plano. City is the processing sa mga bamboo, no? Amo man to ang natabo to sa Cagayan. Ang Cagayan de Oro dito ang processing. Sagatanom sila sa Manolo for tips kan sa Bukidnon. So, do amo man ang natabo kay syempre mas malapit pala sa port kundi sa syudad. So, base amo man ang set up ang atong ginalantaw para diri sa syudad. So another public-private partnership ini nga project, Mayor, or private-led na siyang project? Privately led lang ni. So, since we have a lot of investors nga ga-interested gid mag-open man diri sa Iloilo City, isa man ni ka-opportunities para sa aton mga investors. Aside sa sina, ang aton nga nakita, ang mabulig pagit sa syudad is mga incentives naton bala sa mga maobra sa sili nga mga factories. Kag para naman sa aton nga green architecture, mag-promote man naton ang using of sustainable products such as bamboo. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Jeep, no, sa sining mga plano. So laban-laban may mga potential investors una nga nagapalapot guro sa Iloilo City government sang ilang interest sa pag-put up sang factory nga ang ilang raw materials is bamboo products. Balang naman daan kung ano kay in demand ang kawayan sa madamo nga mga produkto bisan sa barbecue stick lang pang tuhog-tuhog sa mga inasal nga manok sa mga dara ang bamboo tama ka in demand plus pa sa mga kubo-kubo naton na subong makita naton kag iban pa nga madamo pag yung mga produkto ang pwede nga ma-produce sa siniya nga mga bamboo naton nga very rich diri sa palibot sang probinsya sang Iloilo
kag bisan ang syudad sa Iloilo may mga investors, mga company nga gusto mag-put up sang negosyo diri Jeep sa syudad sa Iloilo sa pag-produce sa mga bamboo products. Speaking of produkto, halin sa kawayan nga pwede ma-produce dyan, siyang siningkaroon lang, nagpatawag man ang Department of Trade and Industry sa pagsinapol, kaupod ang mga katapos ng local media. Kag dito ko lang dyan nabalaan nga may ara na gali siyang mga gina-ubra karon nga imbutido, siomay nga human iya sa kawayan. Ang tampo sang kawayan ang ginagamit bilang mayor nga panakot sa sining imbutido kaga kung hindi ko magsala dyan ang sunod nila nga i-develop inihalin iya sa Banwa sing Livery ang ila sining ginaplano ang tusino naman kag nuggets so tahom no kay hindi mo ma-imagine nga po ang kawayan gali pwede nga mangin source ang siniiyang paborito man nga sudan sa madamo nga Pilipino. Tibisan tambo lang gani Jeep, butangan mo lang sang kasag, pasayan. Alampay. Oo, nga may gata, ano pa? No, damo isang produkto kag very rich inihiya sa aton siniya nga palibot. So gina-encourage di nga magpananom kawayan. Kagang tiyang syudad kiti ang suno kay Mayor Treñas nga isa sa mga ginalaga sa mga investor ang location sa syudad sa Iloilo nga malapit sa port. Iti kung may mga inog-export sila may international port kita no mahapos da yon. So sa area naman niya kung i-convert nila ng sanitary landfill sa kanahunan kay pila na ka hektarya daan mo. So kung hakuton na da ang mga basura kag may ma-identify nga mga areas posible nga kamnan ina sang kawayan kay dasig laman ang kawayan maglapta no kag posible nga kung magtubo kung ano nga mga raw materials ang kinahanglan may ara man niya sa syudad sang Iloilo kag eco tourism man nga aspect sang aton city government nga ma-convert ang anay sanitary landfill sa posible eco-tourism center nga makaano mayo gid sa environment naton kiti may mga mayo nga benepisyo ang pagtanom sang kawayan magluwas nga ginagpag-green niya ang imo environment makabulig man siya panubo sa aton siniya nga pollution na Jay. Kag magluwas dira dyan, isa man sa magin share gali sa DTI sa nagligan iya nga Biyernes, ining pag-ubra sang tsaa, gamit naman ang dahon sang kawayan. So kadamo gid sang pwede nga mapuslan sa sining kawayan do kung tree of life ang ang lubi ang kawayan ti hilamon iniya mo dilo grass of life iniya gorogen kung tanaw naton Jeep ang LGU nga naglagaw dito Iloilo City Municipality of Maasin kag daw na-mention ni Mayor Treñas upod niya si Dr. Raul Banyas nag-represent sa province of Iloilo. So kung tanaw naton ini connected ini tanan no ang laban-laban ng mga investors gani nagkadto ni sa mga tatlo ka mga LGUs naton probably para nga mang-usisa pag nagapakita sang interest nga very rich ang bamboo industry sang province of Iloilo plus pa nga may manufacturing desire man siguro ang investor kung workforce damo man ri willing makahatag sang trabaho nagmanug-ubra kita nga parte sa kawayan. So isa ang location sang syudad sa Iloilo sa mga nakitaan siguro sang mga investors sa Jeep. That's why nga interesado sila kag ang aton nga LGU yan nagbisita sa ibang nga lugar nga nakauna na. May mga best practices na para makagather pagid sang information sa siniya nga mga plano Jeep. Ayun, kag we look forward gid sa kadalagan sang sini nga plano kag for sure kung hindi matuman, it would translate sa madamong oportunidad para sa mga Ilonggo. Madamong salamat, Jen, sa imong nga balita. Ako naman dalawa ang report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas Radyo Publiko. There you have it, mga biyan. Latest nga update coming from the Iloilo City Government. Ang ini sa plano nga mag-invest ang isa ka kumpanya sa bamboo industry diri sa syudad mismo sang Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas 9:24 in the morning. Mabiyan sa atong pagparumbalik ato na pakigangutan ang atong koneksyon
sa PHIVOLCS hangot sa sitwasyon sa Mount Canlaon. Nigagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahanundo. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. Dungawin mo He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga kanta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself.
a way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 na sa aga, sa po nagapamatika mo sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining oras, kaupo natin sa piyak kalinya to give us the update coming from DOST PHIVOX Canlaon Observatory. We have Sir Ptolemy Maniego, Science Research Assistant. Sir Ptolemy, Sir, mayong aga, kag-welcome sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagaban pa. Sir, thank you man. Good morning sa tanan. Sir, may we know, kamusta ang aton sining Bulkan Canlaon sandig sa inyo sini latest nga monitoring? Sa sining nga monitoring, sir, as of 9:29, makita naton nga ang atong bulkan is obscured or cloud covered, sir. I see. Sa masa naton, sir, kung sa mga ordinary listeners naton nga hindi gawa familiar sa sining mga technical terms, ano bala ang buot sa yuron sini? Ang buot sa yuron sini nga ang atong bulkan is na kakatakpan sa clouds sa sini nga no. Pero kanina may na pera nang visually observed man ang atong bulkan, meaning ang kita ang plong sini kanina kag makita naton kanina white siya. Kahapon, sir, we received an information nga ang Bulkan Canlaon ang nagkapagwa sa aso. May we know ano kamato din ni sir? Yes, sir. Bali, sa 5:25 sa hapon hasta sa alas 6:20 sa gabi, may nakita-kita sa aton IP cameras and also sa thermal cameras via lower masulog na station naton sa Canlaon Volcano Observatory sa ash emission. Ang kataasan niya is 75 meters. West-southwest ang drift niya, and ang blue color niya is gray. Much more likely pwede siyang black pero grayish ang iyang blue color. And as of now, sa namon ang iningano ang nag-tinir kita gihapon sa alert level 2, sir. I see. Sir, may we know ang ining pagpagwa sang abo or the ash emission recorded yesterday at around 5:25 the afternoon. Ano siya, sir? Maka-alarma ba sir nga hulag sang Bulkan Canlaon? Amo gyapon ang ng PHIVOX sa amo stay alert and see vigilant pangyapon even though na may ara inadlaw wala ash emission nakalabot na mga pila ka months. Ang atong alert level gihapon sa Subo is alert level 2. So, hindi siya gihapon. Ang doon nag-less lang siya 1 alert level, pero ara gihapon ang danger and also ang may instances gihapon na magka-event or magka-eruptions. I see. Pero sir, if you are going to compare sa ash emission recorded yesterday kag sa mga previous nga mga ash emission, kung kumpara natin sir, diin ang mas kahaladlukan kumbaga nga ash emission? Sa nakita natin to ang video regarding sa ash emission, may mga instances man sa last year, December, may mga ash emission man from October siya nag-start. October to June. June 5 hasta Subo, September. Mahambal naman na may mga inadlaw sa mga amo na instances na same lang gyapon ang iyang gipagwa 75 meters along the crater lang,
pero may mga adlaw man nga gaupod siya sa plume, which is gasa ang iyang galabot siya mga 400 to 800, and kaya man nga lapaw sila. I see. Sir, ang aton sining pag-monitor naman sa ibang pagig nga mga aktibidad sang bulkan, padayon ba lang nga naka-record kita sa pagtayog sa sulod sang bulkan? So far, sir, sa sining adlaw, wala pa kita ang volcanic earthquakes na na-record. Pero kapatuloy ko siya gapon, sir, even though nawala emission, may mga volcanic earthquakes na naka-occur man sa vulkan na pero nag-lower ang iyang volume. I see. In compare man sa December, in compare man sa June last year, subong nagpanubo ang iyang average sa iyang volcanic earthquake. It's good to know, sir, no, nga daw ka positive na ka aton sining data, no, nga nagakatipon kay ti gahina ang activity sang bulkan Kanlaon. With that, sir, how likely nga mapanubo pagid to alert level 1 ang bulkan Kanlaon sa palabuton? Nakadepende sa gyapon sa mga parameters involved sa aton nga bulkan, pero hindi lang siya daily, hindi lang siya pero widely malawig-lawig naman nga maobserbaran na maglupo ang mga parameters like such seismic, volcanic earthquakes dapat consistent nga maganubo. Also, ang ato nga SO2 or SO2 emission dapat ang iyang SO2 flux is mag-retain siya sa normal na result. And also ang aton nga brownie formation, hindi na siya mag-continue swelling. Okay, sa nanligal sa subong, ang aton bulkan is still inflated sa gyapon. So dapat ma-stop na ang inflation niya, and also sa aton nga mga iba't pagiging mga parameters. Also sa mga residente man wala na may ka-obserbaran ng mga anomalya regarding sa aton. I see. With the current record that you have, sir, no, ang average naton ng mga activities ng bulkan, kag other indicators or parameter nga bantayan karon sa DOST PBOK sa Kanlaon Observatory, may tendency o kung by chance pa nga by the end of the year makabalik kita sa alert level 1? Nag-depende sa liwat ng gingambal ko. Nag-depende siya gyapon sa parameters na involved. So, ang PBOX is 24 hours mga nag-monitor with regards man sa mga cameras, and also sa mga ibang bangkit na mga parameters para makita natin ang ato nga bulkan is pwede na or maging ma-qualify na siya to be lowered down sa alert level 1. Additional, sir, pamangkot naton tay subong, no, we are facing na sa mga seasons ang pag-ulan, and sa pambalsang DOST Pag-asa posible man ang mild La Nina. Ang ini nga pag-ulan, sir, kaga medyo malamig na nga panyempo, may epekto man ini sa aton nga bulkan Kanlaon? Hindi, sir. Bali, may mga may mga inadlaw man or mga like sa summer, sir, na may init kag ulan. May ara man siya pero kay tungod may ara hot material sa sulod sa vulkan or magma, so hindi siya factor with na maka natin
mag-rely na kita gyapon sa mga parameters with regards sa mga seismic and also sa SO2 data set natin. I see. Pero sir, considering kati ang ining nga mga pag-ulan will also affect no so nga posible nga mga debris nga naga-ilig halin sa Bulkan Kanlaon padulong sa mga komunidad. With regards sa lahar, sir. Yes, sir. Technically, it will kay aming mga residu pa or residu nga abo sa aton nga crater. So tungod sa ulan nagainig siya sa aton nga mga river channel o mga water channels naton ang nagaresulta sa lahar. I see. With that, sir, ano naman ang panugyan naton sa mga komunidad, especially those living near the Bulkan Kanlaon? So sa mga residente natin, also sa mga evacuees natin, maging alerto lang kita gyapon kay ang Bulkan is at alert level 2 man sa gyapon. So maging ano lang kita, and also prohibit na lang gyapon 4 kilometer permanent danger zone kay very hazardous na gyapon sa area. And also kung may kaka-experience kita na abo or iba na mga hazards, pwede lang kita makapalapit sa mga malapit na LGUs and pwede makamukha-report sa among dali sa opisina. Ang amon nga website, available man for fact-checking man sa kung matuod man ang matuod ang natabo sa mga inadlaw. Pwede ka maka-check sa mga website, sa mga social media pages, sa Facebook, sa Twitter, or sa X naton. Amo lang na maging alert o makita gyapon kay alert level 2 ang atong nga bulkan amo na sir. Ayun, madamong salamat Sir Ptolemy sa imo sining nga oras kag impormasyon. Madamong salamat kag maayong hagam. There you have it mga biyan, si DOST Pivox Kanlaon Observatory Science Research Assistant Ptolemy Maniego sa pagdulong sa aton sa latest mga update all the way from Bulkan Kanlaon Observatory. 9:41 in the morning. Maraming maghalong mga biyan sa posible epekto sa sining mga pagbago-bago sang tiyempo, particularly sa sining ulan ang posible mag-trigger sang pag-ilig sang lahar alin sa aton sining Bulkan Kanlaon. Panumdumgid ang tanan kay kinadumilian sa gihapon ang pagsulod within the 4-kilometer danger zone. Ang pagka-hazardo so kung peligroso mga biyan ang pagsulod sa nasambit iyang area. Any activities nga ginadumilian sa aton sining gobyerno kabay nga pamatian kag sundon gid sang tanan. 9:42 in the morning. Gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga bayan, sa ato naman nga pagpanumbalik mga balita national updates sa nangin biyahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pungsod Cambodia kag ang panibagong programa sa Social Security System bantayan pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo ba ang mga katagang ito? Ay, Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusuot ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jorlin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro.
O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit memorial siya? Yung Hidalgo Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta, nawala. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 na sa aga, kagapamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa iban pa naton nga balita mga biyan, himay kang tanan sa labing ulihi nga mga updates mga biyan sa nangin biyahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pungsod Cambodia. Sa aton mga balita nasyonal, inhatagan punto ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang padayon nga pag-umbad sa trade relations ang Pilipinas kag Cambodia. Ini ang ginpalabot sa presidente sa tubang sa mga business leaders sa ginhiwat nga CEO B2B Networking Roundtable na ginhiwat sa Phnom Penh bilang kabahin siyang iya 3 kadlaw nga state visit. Sino kay Presidente Marcos ang nagabaskog kag nagapagsik nga pagbayluhanay sa produkto sa tunga sang duha ka pungsod ang pamatuod sang mas nagabakod nga relasyon sa ekonomiya sa Pilipinas kag Cambodia. Suno sa iya ang bilateral trade sa tong 2024 naglabot sa $105.69 million sa kamatag edukasyon sang nagadako nga demand para sa mga produkto kag serbisyo kag mas nagadalo nga pagsalig sang mga negosyante. Ang roundtable business discussion ang ginorganisa sa Department of Trade and Industry, Cambodia Chamber of Commerce kag Philippine Chamber of Commerce kag sa Business Association in Cambodia. Samtang nagaparawagan sang suporta si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro sang ASEAN, lakip na ang Cambodia.
na suportahan ang pagpanagbalay sa Pilipinas sa Regional Bloc Summit. Nebulad sa masunod na tuig, iga-turn over sa Malaysia sa Pilipinas ang ASEAN leadership. Sa iya sining speech sa COO B2B Networking Roundtable, ginpabutyag sa presidente nga isa ka importanteng pagtilipon para sa rehiyon. Nagpasalig ang Chief Executive nga magabuligay sila sa ASEAN Nation para pabaskugon ang paghiliusa kag pagduso sa mga tinutuyo nga magapabaskog pa sa pag-inupdanay sa mga ASEAN nation. Ugang pa sa presidente, igadusuman sa Pilipinas ang interes sa mga residente sa mga pusod nga kabahin sa ASEAN sa tunga sa nagakabatsagan nga global challenges. Samtang duha ka bagong programa para sa mga miyembro kag pensioners sini ang igalunsar sa social security system sa pagsaulog sa ila ika-68 nga anibersaryo. Ini ang My SSS Card kag alagang SSS program santo sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Pabaskugon ang social protection sa mga Pilipino. Pinpangunahan na dahil Finance Undersecretary Rolando Tongpalan kag SSS President and CEO Robert Joseph Di Claro ang tabo nga paglunsar ang My SSS Card isa ka pagbaylo sa UMID card kaya magaserve nga functional ID kag bank account nga magahatag sa mas madasig nga access sa SSS benefits kag loans. Pinagi naman sini mas mapadasig man nga makakuha ang pensyon, benefits kag loans kag magamit sa pagpawakal, pagpaplete kag subong pagbayad online. May EMB Chief kag PhilSys-A verified para sa dugang nga seguridad ang nasambit nga card. Gini ang igatanyag pinagi sa mga partner banks kaangay siyang RCBC, AUB, China Bank kag Union Bank. Samtang ang alagang SSS program ang magatanyag naman sa diskwento sa pila ka mga bulong para sa mga membro edad sa 60 pataas para maduso ang ila sining ikaayong lawas. Suno sa SSS na tala naman nga igalunsar sa presidente ang alagang SSS discount card para sa mga membro nga 60 anyos pataas nga nagahatag diskwento sa mga produktong Unilab nga mabakal sa Watson's, South Star kag Mercury Drugstore sa bug-os nga Pilipinas. Wala natin nga malabot si Sir Amiel Hinovas ang SSS Iloilo agad na makuha ang mga dugang nga detalye sa sining duha ka bag-o nga programa sang SSS. As mentioned, ini amo ang My SSS Card which will replace the UMID card kag alagang SSS program. Alas 9:52 sa aga, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpakalagan. Diri naglamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sa Martes, Setyembre 9, tuig 2025. Maraming salamat sa aton mga katuwang teknikal. Mr. Rochelle Jones sa Tahero sa studio kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Harvas. Madamo ka salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala
gala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen